Bihira na ako sumama sa mga group ride kasi I like to take my own pace when riding. Busy na rin sa field kasi maraming balitang kailangang tutukan. But today is an exception. Sasama tayo sa Ride for West Philippine Sea, kung saan mahigit 500 na riders ang magsasama-sama para bisitahin at pasalamatan ang ating mga sundalo. 6:30 yung take-off dito sa Camp Aguinaldo pero gusto kong abutan yung program kaya maaga na kaming dumating. Hello, nandito kami ngayon sa Lapu-Lapu Grandstand sa Camp Aguinaldo and nagkakaroon lang ng opening ceremonies para dun sa gagawing Kalayaan Ride. Inorganize namin tong event na to kasi ito yung kailangan ng atensyon ng buong Pilipinas. No? Hindi lang sa ngayon but in the near future. Nakikita namin na kapag inumpisahan to ng mga sibilyan tulad namin, makikita ng mga sundalo kung gaano sila ka-importante sa atin. Hindi lang na nagtatrabaho lang sila, na iniisip nila, sumusweldohan lang sila. So dito, mafe-feel nila na yung mga Pilipino pala may kaalaman din at pagmamahal sa bayan. We're getting ready for take-off and nasa harap yung mga VIPs. Sunod lang tayo, chill ride lang tayo. See you, Subic! Pagpunta natin, lalabas tayo ng EDSA, all the way, exit tayo ng San Fernando exit towards Laos. Pagdating sa Laos, we'll have night breakfast. And then after that, aalis din tayo immediately. Dadaan tayo sa Jasa Road, sa loob, all the way, going to Subic. Huwag kayong mag-alala sa traffic, well-guided tayo. Alam na po ng lahat ng city na dadaan tayo. Magiging purchase po tayo. Tandaan nyo, this time, mapagmamalaki nyo ng Pilipino kayo dahil ito yung time na makakakontribute kayo sa isang bagay na napakaganda. Itong advocacy for West Philippine Sea. So, mabuhay tayo lahat! Salamat po! Sa totoo lang, aside from reporting about the situation sa West Philippine Sea, I have always wanted to give back sa mga sundalo natin. Kasi hindi biro ang sakripisyo nila. And ngayong araw, makikilala natin ang ilan sa kanila. More or less, mga 170 kilometers from Manila ang Subic Naval Operating Base na main naval support logistics center ng Philippine Navy. Yung BRP Tarlac naman na masisilayan natin, isa sa pinakabagong barko ng AFP. Dito na kami ngayon sa exit ng San Fernando, pero since dalawa lang kami ni Ramil, hindi ko alam kung saan kami ngayon dadaan. So, naghahanap kami ng mga kasabay namin kasi hindi ko alam kung saan yung papunta ng Laos Convention Center. Pero try natin sa Waze natin dahil gamit natin ang Astro Libra, i-Waze natin kung paano yung papunta sa Laos Convention Center. Ito yung Astro Libra. Ngayon, i-connect natin. So, Waze tayo going to Laos Convention Center. Laos, type lang natin Laos. Okay, so ito yun. Okay, so it's just 1.3 kilometers. Buti na lang meron ako naka-install dito na Astro Libra kasi very helpful talaga siya. Okay, so turn right daw. Madali lang, malapit lang pala, 1.3 kilometers lang. Touchdown na dito sa Laos Group Event Center and ito yung place kung saan magre-regroup yung grupo ng Kalayaan Ride kasi this is such a big group. Hundreds of riders are joining the ride today para sa ating advocacy na syempre itaguyod ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Nakiko-operate sa atin yung weather, maganda yung panahon ngayon and safe ang mga riders. Magla-light breakfast lang tayo dito and after ng regrouping natin dito, dadaan tayo sa Jasa Road leading all the way sa Naval Base sa Subic and doon mamingit natin ang ating mga magigiting na mga sundalo. So proud to be part of this ride. O, kompletos ricados. Meron tayong coffee, egg, banana, bread, syempre water. Para sa ating Kalayaan Ride. Hello, papakilala lang po ako. Kumusta ka na? Pwede ba kaming sumabay? Oo, sabay na kayo. Kasi dalawa lang kami. Dalawa lang kayo. Sino ka? Si Ramil, kaibigan namin ni Tep. Okay, Hello. Please, Sabay tayo sa kanila. SBA. Soterian. Soterian. That's it. Hello, everyone. The only motor ride. Very important tong Ride for West Philippine Sea dahil ako isa sa pinaka-vocal, talagang galit ako sa pambubulin China kaya
Hindi natin pwede ma-miss para ipakita yung talagang nararamdaman ng karamihan ng Pilipino. Moral booster yan, no, sa ating men in uniform, no, na ang sabayan ay nasa likod nila at nararamdaman nila. So malaking bagay yan. Okay, thank you so much, Sel. Ingat po. Nandito kami ngayon sa gilid ng kalsada kasi sobrang kami. Buti na lang ngayon, no, may sari-sari store. Eh si Arnie, yan. Actually, nakisabay lang kami sa kanya kasi kung hindi kami sumabay sa kanya, malamang naligaw na kami. Ayan, so ano lang, quick refreshments lang, nagtubig lang kami dito. Pero mukhang marami nang nandun sa kampo. Medyo malayo pala, akala kasi namin dun lang sa loob ng SBMA. But it's a fun ride and the weather is good. Tuloy-tuloy na natin to. Finally, touchdown na tayo dito sa Naval Operating Base sa Subic, Zambales. And we're so happy to be part of this group dahil more or less mga 500 na mga riders ang nagsama-sama ngayong araw dito para magpakita ng ating suporta sa mga men in uniform. Alam natin, for the past few months ay laman ng balita at ako po ay isang reporter at naibabalita po natin ang pangaras ng Chinese military sa tropa ng Pilipinas. At kaya naman nandito po, full force ang mga civilian and we rode all the way from Manila going here sa Subic para ipakita yung ating pagmamahal, suporta at pasasalamat sa mga men in uniform na nagtataguyod sa ating karapatan. Meron po, ayan, nasakay na. Apa, mamaya po. Lapitan nyo lang po ako. Thank you po. Ayan. So sila yung some of the 500 more or less na mga riders na sumama po sa ride ngayong araw para magpakita ng ating suporta sa Philippine Navy and makapagpasalamat sa kanila sa simpleng paraan. Maramdaman nila na binisita natin sila all the way from Manila and say our thanks to them. And syempre maghahandog tayo ng small gift para sa kanila. Alam natin recently nagkaroon ng mga flares habang nagpapatrol yung Cessna plane ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. BFAR is one of those agencies na kino-cover ko sa mga binabalita ko. And nagkakaroon sila ng regular mission nila dun sa area when flares were fired very, very close to the Cessna. So alam natin na delikado yon. Kaya naman nakakabilib yung tapang ng Philippine Navy and we will meet them shortly. Ito yung ating simpleng pagsasaluhan ngayong araw. May pansit, kanin, adobong manok, syempre merong talong, banana, sardinas. Oh, yan sarap naman. Ayan. Hello po, kamusta po? Ayan, nagsimula na sila sa Boodle Fight. Hindi pa nag-start. Isa to sa mga tradisyon ng mga sundalo dahil simple lang yung kanilang mga pagkain kapag sila ay nasa mission at pakita natin yung ating pakikiisa sa kanila at pasasalamat syempre sa kanilang katapangan. Pero mga Filipino food nga pala yung sinerve nila ngayon. So merong adobo, favorite natin yan. Merong pansit, merong talong, merong saging. Yan. And syempre, may sardinas. O ha? So guys, yung purpose namin dito, hindi lang kami basta nag-ride. Syempre, meron kami purpose, yun yung sumuporta sa mga tropa natin dito na Navy. Makikita nyo itong mga box na to. So lahat yan, every rider, pwedeng kumuha ng box. May dala kaming goods. Very commendable yung ating show of support. Napakaraming riders ang dumalo. We'll have more rides and we hope for the others to join us again as we support yung ating West Philippine Sea. Yung ating gobyerno, yung ating armed forces ay ginagawa ng lahat para lang maprotektahan natin ang ating West Philippine Sea. Alam naman natin na the West Philippine is our seas. We have all the rights to and privileges in our EEZ. And also, we are doing this to preserve our future. Whatever bullying, whatever they're trying to do to us, we will not be deterred. We'll be continuing to do our job and our missions at the West Philippine Sea. Actually, BRP Tarlac is one of our new ships, and it's a
it's used for transporting yung ating mga troops or mga supplies sa not only for combat but also for HADR. That's why kung may mga disaster, kung may mga sakuna, ginagamit ito nagpag-transport ng mga tropa na tutulong as well as yung mga supply na kailangan doon sa mga areas na may mga sakuna. Antonio Luna nandito din. Yan naman yung mga bago nating warships, and you'll be able to tour this ship and also the Antonio Luna, which showcase our modern Navy. Ito yung tinatawag na dockwell. Alam nyo ba, itong parte na to, yung nakikita nyo na yan ay lumulubog yan, ha? Lumulubog tong parte na to, yan. Diba? Super amazing, ano? At itong dockwell na ito, alam nyo ba, kasya ang 2 barko dito. At yung mga amphibious vehicles, dito rin yan isinasakay. Kaya naman, ewan ko, nakaka-goosebumps na nandito tayo ngayon. Nakikita natin kung ano yung mga ginagawa nilang pagtatanggol para sa ating karapatan. And nakaka-amaze kasi alam nyo ba, itong barko na to, sinabi sa ating kanina ni General Gerland, this is newly acquired. Dahil nahihirapan tayong pumunta sa mga remote areas. Now we have this. Mas madali na para sa Philippine Navy na pumunta sa iba't ibang mga lugar na maaaring magkaroon ng sakuna, yung mga hard to get to na mga places, with the help of the BRP Tarlac, mapupuntahan na natin yan. Kaya nitong mag-house ng more or less 600 na mga tao. O, di ba? Ganun siya kalaki. Hopefully daw, in the future or in the near future, magkaroon pa tayo ng marami pa mga malalaking barko na mas mataas ang capabilities para patuloy makapagsilbi sa sambayan ng Pilipino. Yan, kasama natin si Miss Jilay, isa sa mga matatapang na tropa ng Philippine Navy. Maraming salamat ma'am sa support. Thank you for coming. Sinusupport niya ako kasi follower natin siya sa Instagram. Pero ngayon, kami naman po nagpapakita ng suporta sa inyo. Thank you so much. Bilib po kami sa tapang ninyo. Thank you so much. Thank you po. Maraming salamat sa lahat na sumuporta dito sa atin. We hope that the Filipino people can unite and really support everyone in protecting our West Philippine Sea, which is ours.